loves! Welcome back to our channel, and for today's video, ang ating content ay ang paggawa ng lamesa at saka upuan galing sa mga patapon na bagay na nabili ni Dada sa napakamurang halaga. Yes mga lalabs, kung kayo ay mahilig magkumpuni, bagay na bagay to sa inyo. Kaya manood kayo. Ito nga pala mga lalabs, yung material na gagamitin niya ay galing sa isang hardware. Sa City Hardware niya to nabili. Diba sa City Hardware or sa ibang mga hardware, merong mga tarima kasi yun yung mga sinisidla nila ng kanilang mga paninda, yung mga maliliit lang na paninda. Kailangan talaga isilid sa tarima para hindi siya masira sa delivery. So yan yung nabili ni Dada mga lalabs sa halagang 50 pesos isang tarima. So yan, bumili siya ng 2 piraso ng tarima, tapos yan yung gagamitin niya ng mga materialis sa gagawin niyang bangko or upuan at saka maliit na lamisa. So ayan, nag-umpisa na siya mga lalabs. So hindi niya to natapos ang upuan at lamesa sa isang araw lang. So first day, ito yung ginawa niya. Una niyang ginawa ay yung bangko, syempre mga lalabs, kasi yung materials na kakailanganin sa bangko ay yung mga malalaking materials talaga, kasi nga uupuan mo siya, di pwede yung mga light materials lang kasi baka isang upuan lang ay babagsak na, o diba? So ayan mga lalabs, ginawa niya, nag-start siya siguro mga around 9 ng umaga. Tapos syempre kasi hindi naman siya sanay, hindi naman siya gumagawa talaga ng mga furniture or hindi naman siya karpentero, ay medyo nahirapan siya. So inumpisahan niya ng umaga, natapos niya to ng mga bandang hapon ng mga lalabs, kasi mahirap sa pagsusukat. Kailangan mong sukatin yung haba, tapos susukatin mo naman yung niya kung pantay ba, lalong lalo na yung kanyang paa ng upuan para hindi naman yung parang kindang-kindang yung upuan, 'di ba mga lalab? So ayan, siya sa kanya lahat, siya yung naglagari, nagpako, and everything, siya ang gumawa mga lalabs. Napakaganda lang nito pag nakabili kayo ng ganito, yung mga tarima, tapos gagawin yung furniture sa bahay kagaya ng upuan or lamesa, kasi 'di ba, sariling gawa mo. So mas nai-enjoy mo siya kasi may natututunan ka, nai-enjoy mo sa paggawa. Tapos mas malaki yung impact sa iyo, mas papahalagahan mo kasi nga pinagpaguran mo mga lalabs. Tapos ayan, nakagawa na pala siya ng stand or paa ng bangko, tapos hanggang sa nabuo niya talaga. So ayan na mga lalabs, yung bangko medyo ginabi na siya dyan. So kinabukasan naman mga lalabs, kasi nga meron pang mga natirang materialis, tapos kasya pa sa paggawa ng cute na lamisa. So ayan, nag-umpisa na naman si Dada na gumawa ng lamisa. Napakadali lang naman tong gawin mga lalabs kung maano ka lang, matyaga, kasi nga pag hindi ka sanay sa paggawa, kasi minsan napupukpok yung daliri mo sa pagmamartilyo, di ba? Or minsan naman sa paglalagari natatagalan ka kasi nga hindi ka sanay. Pero pag gusto mo talaga, marami namang paraan. So ayan, nakagawa na din siya ng cute na lamisa mga lalabs. So isa din to sa napakagandang nagawa niya. Gustong-gusto ko talaga tong lamisang to pag nabuo na, kasi napaka-cute lang. Ginagawa nga pala to ngayon ng study table ng anak namin. Tapos minsan naman pag merong mga okasyon, so kasi pwede mo siyang dalhin, pwede sa labas ng bahay, sa loob, kasi napaka-comfy niya, kasi maliit lang siya, cute lang siya. So hindi siya sagabal kahit saan mo siya ilagay. So ayan na mga lalabs, nag-umpisa na siyang pako. So, meaning malapit na talaga itong matapos. After nito mga lalabs, makikita nyo mamaya yung kanyang resulta sa kanyang upuan at saka lamisa. Mga lalabs sa mahilig magkumpuni, kung meron kayong mabilihan ng mga tarima, pwede nyo tong subukan sa bahay. Madali lang naman tong gawin. Tapos, magtiyaga ka lang pag hindi ka sanay, no? Tapos yung sa pagpupukpok ng martilyo, dapat alerto ka talaga mga lalabs, kasi hindi maiwasan na pati yung daliri mo ay mapupukpok. So ayan mga lalabs. So pangatlong gawa niya na pala itong mga lalabs, kasi dati nakagawa na siya ng isang malaking lamesa. Siguro na i-content na namin to dati, yung paggawa niya ng lamesa na malaki, galing din dito sa mga tarima na nabili namin. So meron kasing mga establishment, lalo na mga hardware, na merong mga tarima na yung iba ay tinatapon na lang. So
kinukuha ng mga garbage. Tapos yung iba namang establishmento na medyo okay pa yung tarima ay kanilang binibenta o diba recycling, kasi meron nga naghahanap ng mga tarima kasi marami namang nagagawa galing sa tarima, galing sa patapon na pagod o diba, ganun lang mga lalab. So ayan, naglagari na siya, so nabuo na niya ang isang buong lami sa mga lalabs, tapos tinignan na lang kung meron pang kailangan ipako, tapos ito na siya mga lalabs, nabuo niya na talaga. So 2 araw niya tong ginawa, isang araw iginugol niya sa upuan at isang araw naman iginugol niya sa kanyang lamesa. So ganun lang mga lalabs, 'di ba? Sa kaunting halaga makakabuo ka ng ganitong gamit, upuan at saka lamesa. Hindi naman sa pagmamayabang mga lalabs, kasi simpleng kasiyahan lang naman to, simpleng bagay lang naman to. Mga tips lang sa mahilig talaga magkumpuni or gumawa ng mga gamit sa bahay. So kung meron kayong tarima mga lalabs, pwede nyo tong gawin talaga mga lalabs. Tapos pagkatapos nito, mai-enjoy mo ang paggawa, tapos masisiyahan ka sa resulta mga lalabs, kasi nga makakabuo ka nito. So ayan, natapos na din niya mga lalabs sa wakas, so hindi na siya inabutan ng gabi. So ayan na siya mga lalabs, so diba ang cute. Tapos kailangan pa niya tong ayusin kasi meron pang mga sobra sa gilid, at syempre para mas maganda kailangan niya i-grinder para mas makinis yung resulta. After nito mga lalabs, ito na yung kanyang upuan. Syempre magagamit na natin sa ating pang-araw-araw na mga gamit dito sa bahay. Tapos syempre hindi naman pahuhuli yung kanyang lamesa. Maliit na lamesa lang to mga lalabs. Napaka-cute. O diba? Turno sila dalawa. So yan mga lalabs, sana nag-enjoy kayo. Sana i-share namin. At sa mga baguhan pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos. Thank you po and God bless everyone. Bye-bye! See you in our next vlog!